Okay, good morning po sa ating lahat, mga pinagpala ng Panginoong Hesukristo. So right now, December 10, 2025, alam naman po natin, approaching na ang birthday ng Panginoong Jesus. And right now po, araw po ng Miyerkules, ng Wednesday, no? And the Lord is so good, no? Lagi siyang good, lagi siyang mapagpala po sa ating lahat. Okay? So right now po, turn with me sa aklat po ng 2 Thessalonians. Basahin po natin. Umpisahan natin muna sa chapter 1 hanggang chapter 5 po muna tayo, no? Kasi po, minsan nagdudulot po ito ng kalituhan sa ilan, no? Tingnan po natin. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. Alam naman po natin, ano ba yung gathering na binabanggit? Yung ginather po tayo. Yun po yung rapture of the church. Sabi ni Pablo, huwag kayong basta-basta maniniwala kung may sumulat sa inyo, nangyari na yung gathering, no? Huwag kayong maniniwala na nangyari na yung the day of Christ, no? Dahil hindi mangyayari ang mga bagay niyan hanggang din nangyayari yung mga, ito sasabihin niya mamaya. Pero tignan niyo po rito ang logic. Si Pablo naniniwala sa pre-trib rapture. Kasi kung hindi siya naniniwala sa pre-trib rapture, bakit kailangan pa niya sumulat? Knowing na natatakot yung mga taga-Thessalonians sapagkat naiwan sila. Di ba? Sapagkat tignan po ninyo mabuti. Kung, kung naniniwala si Pablo dun sa post-trib rapture, ano ang kailangan pa na siya ay sumulat? Gayon palang susunod na pong event doon, darating na ang Panginoong Jesus para tuparin na po yung lahat ng mga mga dito po sa lupa. Especially yung millennial reign niya, hindi po ba? Ganun po yon. Pero may binanggit po si Pablo na nagdudulot ng confusion. Ito pong gusto kong sabihin sa inyo. Kasi kung titignan mo rito sa verse 3, sabi niya, let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first. And the man of sin is revealed, the son of perdition. Kaya yung iba nagsasabi, tignan nyo, mauunang lalabas yung Antichrist bago mag-rapture. Kaya meron pong naniniwala sa mid-trib, no? Pero hindi po nila lang tingnan nyo, hindi nila tinutuloy yung basa. Okay. Sabi niya rito, siyempre binigyan ng diin dito kung ano yung gagawin ng Antikristo, who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worship, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. That this is the Antichrist. Ginawa niya yung the abomination of desolation. Kaya liwanag po dito. Ano po? Pero tingnan nyo, ituloy niyo yung basa. Ituloy po ninyo yung basa. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? Sabi niya rito, and now you know what is restraining. Ayun. Binigyan din lang ni Pablo dito kung ano yung role ng Antichrist, kung ano yung gagawin niya sa kalagitnaan ng tribulation. Pero dito sinabi niya kung kailan mangyayari yung paglabas ng Antikristo. And now you know that is, and now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. May nagre-restrain, ba't hindi pa siya lumalabas? At tayo po yun, mga mananampalataya. No? Binigyan din lang ni Pablo doon, kaya hindi pa nangyayari yung mga bagay na yun, sapagkat binigyan din niya yung gagawin ng Antikristo. Napakalalim pong pag-aaral nito. No? Pero itinuloy niya, kung itutuloy mo ang basa, hindi mangyayari yung gagawin ng Antikristo hanggang nandito yung restrainer. At kay liwanag po sa Bible, the restrainer are the believers. Okay? Ituloy lang po natin. Hindi naman po yan ang topic natin ngayon eh. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? And now you know what is restraining. Importante alam nyo kung ano yung restraining. Kayo, ako, tayong mga believers. Nire-restrain pa yung paglitaw ng Antichrist sapagkat nandito pa mga mananampalataya. Maliwanag po. Ang Bible po hindi ka iiwan ng bitin. Itutuloy mo ang basa, malalaman mo sagot. Hindi po ba? Okay? And now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Yung palang noong palang panahon nila at already at work na pala, yung misteryo o yung espiritu ng man of sin. He who now restrains, makinig, he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Yung restrainer daw until he is taken out of the way, referring to believers. Bakit sinabi pong he dito? Sapagkat he, yung Holy Spirit po yun. Ang Holy Spirit po, ibig sabihin, tatanggalin ng Holy Spirit ang mga believer niya. Dito, para malantad na Antichrist.
Okay? The restrainer. Binanggit lang po kasi nire-represent po ng Holy Spirit lahat ng believers. Kaya He. At tayo naman po nire-represent natin ng Holy Spirit. Inseparable nga po yan eh. Kaya nga po binanggit dito ang salitang He, referring to the Holy Spirit. Pero ibig sabihin, siyempre, pag nag-rapture ba, ibig sabihin, ang Holy Spirit wala na rito? No. Hindi po yun ang ibig sabihin. Malalim po ang Biblia. Ang ibig lang sabihin nun, tinanggal na yung mga mananampalataya na sinelyuhan ng banal na Espiritu. When you read the Bible, napakalalim po niya. Naku po, aralin natin mabuti, para hindi tayo maliligaw. Ano po? So, tingnan po natin mabuti rito. O yan. Sabi dito, and now you know what is restraining, that He may be revealed in His own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Noon pa man eh. Only He who now restrains will do so until He is taken out of the way. Oh, ito na po. Basahin na po natin siya ng mabilis. And then the lawless one will be revealed. Doon pa lang pala pag natanggal na yung restrainer. O yung iba babasa hanggang dito lang sa verse 3. Sasabihin niya, o tignan mo, hindi mangyayari yan hanggang hindi mauuna yung No. Binigyan din lang po ni Paul yung trabaho o yung gagawin ng Antikristo. Amen po ba? Kaya kung nag-aral po tayo ng Bible, kasi sa Bible school po kami, nag-aral kami dyan, talaga naman po nagsunog ng kilay din ng konti lang naman, hindi naman masyado. Kasi nag-enjoy naman po kami doon. Daming pagkain, mayaman po yung yung pastor na i-save doon. Marami siyang pagkain na talagang pinapabili. Busog ka na sa siyan mo, busog ka pa spiritually, busog ka higit sa lahat sa kaalaman. No, talagang unti-unting pinaliwanag po yan. Hindi siya basta-basta. Ganyan po nag-aaral ng Bible. Kaya wag kang babasa na hanggang dito lang. Pababayaan mo yan. Yari ka. Kaya dumadami ang kulto dahil gano'n ang gawain. No? Pick up. I will pick this. I will pick this. I don't like that. Ito lang. Yari ka. Amen naman yung mga hindi nagbabasa. Patay kayo. Lagot kayo. Sabi niya, and then, paano? For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth. Ito sa katapusan ng kasamaan ng Antikristo. I-destroy siya ng Lord Jesus. Kaya napakaganda dito pa lang po, pinakita na ang victory ng Panginoon, no? Sabi niya, the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. That's the second coming. Doon ang second coming. Kaya kaliwanag po. Kaya dapat aralin natin. No? Magkasunod pala. Upon the destroying of the Antichrist, that's it. Diba? Pag na-destroy na yung Antichrist, that's it. Millennial Kingdom na po yun. Amen po ba? Kaya ang ganda. Very exciting po talaga ang end times. Especially when you read this. Read this na talagang alam mo the day is approaching. Yung mga nakikita nating senyalis na yan, senyalis po yan ng second coming. That is not the sign of the rapture. Walang senyales ang rapture. Tandaan natin yan. Walang signs ang rapture. Okay? Wala pong signs ang rapture. Pero ito po sasabihin ko, kung malapit na mag-second coming, mas malapit nang mag-rapture sapagkat mauuna ang rapture, no? Kumpara sa second coming. Basahin natin. The coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders. Mga tactics niya yan, no? And with all unrighteous deception among those who perish because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. Nakakalungkot. Mas pinili ang kasinungalingan ng iba. Siguro namangha sila sa kagwapuhan ng Antikristo. Edad 30 anyos, isang Hudyo, abay, very appealing yan, di ba? And for this reason, God will send them strong delusion. At ito pa, pinakita rito, and ang rason, Diyos pa magpapadala ng delusion sa kanila. O sa Bible yan, and for this reason, God will send them strong delusion that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Ilan pong gusto ko sabihin. Butan tayo ng oras. Thank you po sa panonood niyo. At least sabi kong gusto ko sabihin. Maraming salamat mga ka-good vibes. God bless.